November, Sunday, yes. By 5 p.m. po ay malapit na po ito sa Aurora City. Pero inaasahan po na pagdating po ng alas 2 hanggang alas 4 ay maglalandfall po ito sa may Aurora area. So yung 150 kilometers mula dun sa sentro, pag tumama po ito ng Aurora, ay aabot po ito hanggang NCR o hanggang Metro Manila. And then pagdating naman po ng alas 5 ng madaling araw ay nasa La Union na po ito. Pero in-expect natin yan na pagtama ng Aurora ay mababawasan po yung lakas nito. From super typhoon, mababawasan po ito dahil nasa lupa na, so hindi na ito makakakuha ng lakas, moisture. So in-expect po natin na bababa hanggang typhoon. So malakas pa rin po ito. So pa rin po tayo magkampante. By alas 5 po ng madaling araw ay nasa La Union na po ito. Ito na po yung pinakamalapit sa Pangasinan. Ibig ko pong sabihin, yung mata ay nasa La Union, nasa La Union pagdating po ng alas 5 ng madaling araw. So ibig sabihin po niyan, yung kalahati ng bagyo ay nakaapekto na po o lumagpas na. Yes. So pagdating pa lang po ng Aurora nito, asahan na po natin dito sa Pangasinan yung mga pagulan na may kasamang pabugso-bugso ng hangin. Pero yung malalakas na hangin, pagdating po ng mula po alas 4 o alas 2, alas 3 hanggang alas 5, nandyan na po, papunta na po tayo sa eyewall, nandun po tayo sa pinakasentro ng bagyo. Kumbaga nasa loob po ng 150 kilometer radius ang Pangasinan. Kahit asahan po ang malakas na hangin at malakas na ulan. Itong diametro nito, lalo bang lumuwang or kumonte itong diametro ng ating binabantayang bagyo? Base po sa weather bulletin na nilabas po ngayong alas 8 ng umaga, ito po yung bulletin number 9, ang nakalagay po dito ay nasa 800 kilometers po. So lumaki pa yung kanyang radius. So nasa 1,600 kilometers yung diametro nitong bagyo. Sir. So ilang araw pa inaasahan, sir, na nandito sa Pilipinas itong ating binabantayang bagyo? By 5 a.m. po bukas ay nasa La Union na po ito. So inaasahan po na pagdating po ng November 10, Monday, ay unti-unti na po itong lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Pero gaya po ng nabanggit ko, ang diametro nito, ang radius nito ay 800 kilometers. Kahit napapalabas na po ito o nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility, apektado pa rin, lalong-lalo na ang Ilocos region. So kahit nakalabas na po ito, asahan pa rin po natin medyo ang malalakas na ulan, lalong-lalo na yung mga dagat natin dyan, yung mga coastal waters ng Ilocos region. Apektado yan. Ngayon pa lamang po, pinabigyan po natin ng babala yung mga kababayan nating mga isda sa Ilocos region. Huwag muna tayong pumalaot at napakapanganib po itong bagyong si Uwan. Sir Hiner, we're just curious, no? So kung pwede nyo po sanang maipaliwanag sa mga viewers and listeners natin, ano po eto pong nakikita po nating impact? Lalo na marami pong nagtatanong kasi matagal din po siya na nanatili po sa katubigang sakop natin, pero hindi man lang siya nalusaw, or I mean, hindi man lang siya nagpakita po ng paghina po sana na inaasahan at hinahangad po ng karamihan habang papalapit po ito dito po sa atin pong PAR or Philippine Area of Responsibility. Ano po kaya yung factor po dyan? Normal lamang po ba talaga since ito nga po ay monster typhoon na tinatawag po natin, or ano pa yung mga factors or salik na naka-affect po dyan, Sir Hiner? Yes, karamihan po pag ganitong buwan ng burn months ay malalakas po talaga. From October, November, December, malalakas po yung mga bagyo. Sa kadahilan ng nasa Pacific Ocean pa, nagiging bagyo na ito. So malayo pa o ilang araw pa yung tatahakin niya bago makalapit sa ating bansa. So for that time, pag nasa dagat po ang isang bagyo, dyan po kasi kumukuha ng lakas ang bagyo, lalo na pag mainit ang temperatura sa dagat. Itong bagyong si Uwan, nagkaroon dito ng rapid intensification. Ibig sabihin, favorable yung dagat na kanyang kinalalagyan. Mainit, kaya't mabilis po ang paglakas nitong nasabing bagyo. Kaya nagiging super typhoon bago dumating sa ating bansa, bago mag-landfall itong bagyo pagdating ng burn months, dahil malayo pa bagyo na ito. So matagal bago makakuha to ng lakas, kaya't nagiging napakalakas bago makarating sa ating bansa. Yes, sir. Sir, gaano katotoo na para itong bagyong Yolanda? Sa ngayon po, nasa 185 kph, so super typhoon po ito. Base po doon sa forecast na nilabas ng makasama natin sa Weather Division, ang nakikita nilang pinakamalakas na abutin nito ay nasa 200 kph bago maglandfall. Ang bagyong si Yolanda,
Nung time na yun, nasa forecasting pa ako, isa ako sa mga forecaster na nagbantay sa bagyong si Yolanda. Umabot ito ng 235 kph. So kung nasa sentro ka, yung mga ganung bagyo halos hindi mo na alam pagkakaiba. Yes. Ayan. After po neto po si Uwan, Sir Hiner, meron pa ba tayong inaasahan? Kasi parang nga lubos-lubos na po eh. Ito po mga sama ng panahon, magkakasunod na si Tino, tas ngayon si Uwan. Ano pa yung susunod, Sir Hiner, bago pa man po matapos ito pong taong 2025? Normally kasi sa ating bansa, ang bagyong pumapasok ay nasa 19 to 21 na bagyo ang nakakapasok sa ating Philippine Area of Responsibility at mga 10 o 8 dito ay tumatama sa kalupaan. So mas maraming dumadaan lamang sa gilid. Subalit pagdating po ng November ngayong taon, base sa pag-aaral na ginawa ng mga kasama natin sa Climate Data Section, mga 2 hanggang 3 ang maaaring pumasok dito. Pang-18 na po itong bagyong si Uwan. So pagdating ng December, mga 1 o 2 pa ang maaaring makapasok sa ating bansa.